10 bahay ang nasunog sa isang compound sa Sampaloc, Maynila. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang apoy sa kwarto ng isang bahay, pero hindi pa tukoy ang sanhi nito. Nahirapan ang mga bombero na pasukin ang lugar dahil masikip ang mga kalsada. Mag-aalas 6 ng gabi nang magdeklara ng fire out. Sa Cebu City naman, halos lamunin na ng apoy ang ilang bahay. 11 bahay ang nasunog habang 14 na pamilya ang apektado. Problema sa electrical appliance ang isa sa tinitingnang sanhi ng sunog. Hindi road rage, kundi carnapping ang ugat ng nag-viral na banggaan at pamamaril sa Pasay. Patong-patong na reklamo na ang isinampa sa mga sangkot na Chinese national. May report si Chino Gaston. Banggaan na nauwi sa barilan. Inakalang road rage ang insidenteng yan na nakunan sa Rojas Boulevard sa Pasay noong Sabado. Pero nag-ugat pala ito sa carnapping. Ang luxury car na nabangga sa likuran, ibinibenta raw ng Chinese national. Pero tinangay umano ito ng isa ring Chinese national. Nitong Sabado, natunton ang tinangay na luxury car na matte black ang orihinal na kulay. Pero pinalitan na raw ang kulay at plate number nito nang masundan ng may-ari kasama ang kanyang driver bodyguard. Yung engine at saka chassis number nagmatch doon sa papeles doon sa BMW. May GPS siguro tong kaya natumbok nila. Hinala ng mga pulis, sadyang binangga ang kotse para patigilin ito. Nayupi ang harapan ng humabol na minivan. Tinamaan din ng mga bala ang windshield at likurang pintuan nito. Agad na naaresto ang tatlo kaya nakakulong na sa Pasay Police Detention Center at na-inquest na. Sa Parañaque naman nahuli ang isa pang sakay ng kotse. Kinasuhan na natin sila, na-file na natin, na-inquest na natin kahapon yung violation doon sa ating RA 10591 sa carnapping, sa bladed weapon. Meron din tayong alarms and scandal. Meron din tayong reckless imprudence resulting in damage to property. Ang driver ng minivan itinanggi na gumanti siya ng putok. Ano yun sir? Binaril din kayo? Binaril po. Binaril po kami. Kaya gumanti kayo? Hindi po. Kaya hindi kayo gumanti? Sinusubukan ng GMA Integrated News na hinga ng pahayag ang iba pang sangkot. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mula sa selda sa PNP Custodial Center kung saan solo siya at may sariling kama at banyo, mahigit 40 PDL na ang kasama ngayon ni dismissed Mayor Alice Go sa seldang pangsyam lang sa Pasig City Jail Female Dormitory. 5 ang katabi niya sa higaan ayon sa BJMP. May report si June Veneracion. Sa isolation room muna inilagay si dismissed Mayor Alice Go nang ilipat sa Pasig City Jail Female Dormitory pasado alas 9:30 ng umaga. May nakita kasing impeksyon sa baga ni Go base sa medical examination ng PNP. Inilipat si Go mula sa PNP Custodial Center alinsunod sa commitment order ng Pasig RTC Branch 167 kaugnay ng kasong qualified human trafficking. May kasama po siyang 3 doon na may tuberculosis case. Inassure naman ng ating doktor na hindi na ito nakakahawa yung 3 na naka-isolate. Sumailalim si Go sa saliva test para alamin kung may tuberculosis siya. Nang lumabas na negatibo ang resulta, inilipat na siya sa regular na selda kasama ang mahigit 40 iba pang inmate. Humiling ang kampo ni Go na manatili sa kustudiya ng PNP, bagay na pinayagan ng korte. We filed our urgent motion to transfer her detention to PNP Custodial because of her threats. We have to coordinate with them kung paano yung mangyayaring transfer uli sa kanya pabalik sa sa custodial facility. Pero naglabas ng panibagong utos ang korte na nagsabing moot o wala ng saysay ang naunang court order dahil nailipat na si Go. She will remain in our custody until further notice o my court order. Bukas, inaasahang dadalo si Go sa pagdinig ng Senado ukol sa Pogo. 7 naman sa mga kasama ni Go na kinasuhan ng qualified trafficking ang sumuko at hawak na ngayon ng NBI. Pero itinanggi nilang sangkot sila sa krimen. 4 sa kanila, nagpakilalang tindera sa palengke sa bayan ng Concepcion. Noong 2019 daw, nag-apply sila ng lending. Malamang doon sir lang nakuha ang pangalan nila. Pero hindi sila na kita mismo hindi sila kilala
Mayor Goo. Lahat ng claim nila ngayon na voluntarily surrendered nga sila, lahat ang claim nila nagamit lang sila. Yung allegations na yun, justifications nila sa sarili nila, malalabas yan during trial. Ang babae namang ito na itinuro ng NBI na presidente ng isa sa mga kumpanya. Nag-invest lang daw sa kumpanya ni Go na aniyay nag-ooperate ng online gaming. Pero hindi raw siya sangkot sa trafficking. Ang investment na po ito nung inalok po sa akin ay online gaming. Hindi po si dismissed Bamban Mayor Alice Go ang nag-alok sa akin. Iba pong tao. Ang kanyang kapatid ay malapit daw kay Go at isa sa kanyang mga kapwa-akusado. Siya ang itinuturo ng dalawa pang lalaking sumuko rin na nagpasok daw sa kanila sa kumpanya. Takot na po kami sa seguridad po namin. Hindi po biro yung mga taong nasa likod po nito. Doon po sa sinasabi niyang ginamit ang pangalan, siya po ay pumirma, inalok din po sila dito para mag-invest. Sila po ay nakakabasa, nakakasulat. Ayon sa NBI, posibleng gawing state witness ang mga sumuko, pero depende sa impormasyong hawak nila. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Anak ni dating presidential spokesperson Harry Roque dumulog sa Korte Suprema para humingi ng proteksyon para sa kanyang ama at para hindi maipatupad ang warrant of arrest na inisyu ng Quadcom. Vice President Sara Duterte ipinaubaya na sa plenaryo ng Kamara ang pagtalakay sa proposed budget ng OVP para sa 2025. Ang panukalang budget ng Office of the President naman, sa loob lang ng 10 minuto, lusot na sa Senate Finance Committee. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bye, Joy. Sige na, babay na. Ilang babay pa ba to? Hanggang sa magtagpo ulit ang mga features natin, 'di ba? The excitement is getting real. Time starts now. May pa-sneak peek na sa upcoming film ni Alden Richards at Catherine Bernardo na Hello, Love Again. Ang pelikula ay collaboration ng Jimmy Pictures at Star Cinema. Kapuso global fashion icon Heart Evangelista, head turner sa Milan Fashion Week. Suot ang kanyang all-black ensemble. BTS members V at J-Hope na ispatan sa concert ng South Korean singer-actress na si IU. May backstage photos din ang dalawa kasama ang K-pop star. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. 93 days na lang, Pasko na! Sa Lucban, Quezon, tila napaaga ang Pasko dahil sa paandar ng isang bahay roon. Nagliwanag ang bahay ng pamilya Esperanza dahil sa mga magarbong pailaw. May mga falling rain light, pailaw na hugis star, at Eiffel Tower sa rooftop. May life-size nutcracker dolls at Santa Claus din. May maagang pamasko rin ng pamilya para sa kanilang mga kababayan. Paraan daw ito ng pamilya para magpasalamat sa mga biyayang natatanggap. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.